Magandang araw sa inyong lahat at welcome sa The Deep Dive. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang mahalagang tanong. Sa gitna ng ating maigting na kampanya laban sa droga, gaano nga ba kahalaga na masunod ang bawat tamang hakbang sa batas? Paano ba natin tinitimbang yung pananagutan ng mga nagkasala versus yung karapatan ng bawat isa? Karapatan laban sa posibleng pagkakamali o pang-aabuso, di ba? Oo, isang napaka-critical na balance yan. Tama. At dito papasok yung kasong tatalakayin natin ngayon. Ito yung People of the Philippines versus Mike Omamos Y. Paho. Ang GR no nito ay 223036 at ang petsa ng desisyon ay July 10, 2019. Itong kaso ni Omamos, medyo umingay din ito noon. Oo nga kasi alamin natin bakit kahit na-convict na siya sa trial court at sa Court of Appeals, binaligtad ng Korte Suprema. Acquitted siya. So, ano bang nangyari based sa prosecution? Well, ayon sa kanila, simple ang daw, may buy-bust operation. Carmen Public Market, Cagayan de Oro City, July 16, 2008 pa ito. Matagal na rin pala. Oo, may informant daw na nagpanggap na buyer. Poser buyer, kumbaga. Tapos, nung inagot na daw ni Umamos yung marijuana kapalit ng marked money, 20 pesos lang daw yun na marked money. 20 pesos? Yun ang sabi. Doon na siya huli. At nakuha daw sa kanya yung marijuana at yung 20 pesos. Ganon ka straightforward ang kwento nila. Pero syempre, may version din si Umamos. Ano naman ang sabi niya? Ayun, totally different. Ang sabi ni Umamos, frame up daw. Pupunta raw siya sa piyesta. Tapos bigla na lang siyang kinuha ng dalawang lalaking lasing. Lasing? Oo, lasing daw. Dinala siya sa police station, tapos doon, pinilit daw siyang hawakan yung pera at yung marijuana para lang makuhanan ng litrato. So talagang tanggi siya. Sinasabi niyang itinanim lang lahat. Exactly. Dalawang magkaibang kwento talaga. Pero ang trial court at CA naniwala sa pulis. Oo. Pareho silang nag-convict kay Umamos, Section 5, Article 2 ng RA 9165, Illegal Sale of Dangerous Drugs. Ang hatol, life imprisonment at 1 million pesos na multa. Grabe no. Sobrang bigat. At ang basehan nila, sabi mo, kredibilidad ng pulis at presumption of regularity. Yun nga, parang basta pulis ang nagsabi at regular naman daw ang operasyon, yun na yun. Pero umakyat nga sa Korte Suprema. At ano yung naging pinaka-issue na tiningnan ng SC? Ang tanong, nasunod ba yung tinatawag na chain of custody rule sa Section 21 ng RA 9165, yung tamang proseso sa pag-handle ng ebidensya? Kasi kung hindi, ano ang magiging epekto nun? Dito mapumasok yung Section 21. Napaka-importante niyan sa drug cases. Sobra. At yun nga ang naging resulta. Binaliktad niyang Korte Suprema. Acquittal para kay Umamos. Wow! So anong mga butas ang nakita nila sa chain of custody? Pwede mo bang i-explain sandali kung ano yung chain of custody rule na yan para sa mga tagapakinig natin? Sige. Bale itong chain of custody rule, expert speaker, ay yung patakaran para masigurado na yung drogang nakuha sa suspect, yun din mismo yung ipipresenta sa korte. Hindi napalitan, hindi nawala, hindi nadagdagan. Tama. May mga specific steps yan, di ba? Marking, inventory, photography. Oo. At dapat gawin yun agad-agad doon mismo sa lugar kung saan nahuli yung tao. At kailangan nandun yung akusado o representatibo niya, tapos may mga witnesses pa, media, DOJ, elected official. Napakahigpit para maiwasan yung duda o tanim ebidensya, no? Exactly. Dito sa kaso ni Umamos, ang daming sablay ayon sa SC. Una, yung pagmarka ng ebidensya. Hindi raw ginawa sa Carmen Market. Saan ginawa? Sa police station na daw, which is malaking no-no na agad yun. Tapos, wala pa raw ebidensya na nanduan si Umamos o yung mga required witnesses nung minarkahan. Unang link pa lang, may problema na. Oo. Tapos, pangalawa, yung inventory at litrato. Wala raw maipakitang inventory report, walang litrato nung droga. Paano nangyari yun? Di ba standard procedure yun? Yun nga Naging may lap daw yung testimonyo ng pulis tungkol dito. Hindi rin na-explain ng prosekusyon bakit nagkaganon. May iba pa bang nakita? Kasi parang ang lala na nung dalawang yon. Meron pa. Yung pang-apat na link daw sabi ng SC, yung turnover sa forensic chemist.
Ano yung issue doon? Yung forensic chemist hindi raw tumestigo kung paano niya iningatan yung specimen mula nung natanggap niya hanggang dinala sa korte. Yung tinestify lang niya is yung result na positive sa marijuana. Ganun. Oh. Nag-stipulate lang sila sa resulta, pero yung mismong proseso ng pag-iingat niya, hindi na na-establish. Which is part pa rin ng chain of custody, di ba? Kailangan walang break. Oo naman, kailangan mapakita na hindi na kompromiso yung ebidensya habang nasa laboratorio. Grabe, sunod-sunod pala talaga? Kaya ang naging conclusion ng Korte Suprema, dahil sa mga to, seryoso yung duda kung yung ebidensya ba talaga, yung corpus delicti, yung mismong katawan ng krimen, yung marijuana, ayun yabang nakuha kay Umamos. Nagkaroon ng reasonable doubt. Exactly. Hindi na raw bumenta yung saving clause kasi wala namang maibigay na matinong rason yung mga pulis kung bakit hindi sila sumunod sa batas. At yung sinasabi nilang presumption of regularity. Natalo ng presumption of innocence. Sabi ng SC, mas matimbang yung karapatan ng akusado na ituring na inosente, lalo na kung ganito kaklaro yung mga irregularidad sa parte ng mga alagad ng batas. Napakahalagang mga puntos niyan. So, ano yung mga key legal doctrines na parang na-reaffirm dito sa kaso? Okay, siguro tatlong pinakaimportante. Una, yung chain of custody rule na sa Section 21 ng RA 9165. Mandatory ito. Hindi pwedeng baliwalayin. Kailangan sundin para sa integrity ng ebidensya. Pangalawa, yung corpus delicti. Kailangan walang kaduda-duda na yung ebidensya mismo ng krimen ang hawak ng korte at yun nga ang galing sa akusado. At pangatlo, yung presumption of innocence versus presumption of regularity. Mas nangingibabaw dapat yung presumption of innocence kapag may mga seryosong procedural lapses ang mga otoridad. Malinaw na malinaw. Itong kaso talaga ay parang textbook example kung bakit napakahalaga ng proseso. Oo nga paalala talaga ito sa lahat. Kaya iiwan namin itong tanong para sa inyo mga tagapakinig. Sa tingin ninyo, gaano ka-epektibo yung kasalukuyang mga patakaran sa chain of custody? Sapat na ba ito para masiguro ang hustisya? O baka kailangan pa ng pagbabago o mas mahigpit pa na implementasyon? Mahalaga ang inyong mga pananaw. Ano po ang masasabi ninyo rito? Pakishare naman sa comment section. At kung may natutunan kayo o naging interesado sa talakayang ito, please click favorite. Makakatulong po yan para malaman namin kung ano mga topic ang gusto ninyo pang mapag-usapan. At siyempre, para lagi kayong updated sa mga ganitong malalalim na pagsusuri at paghimay sa mga kaso at issue, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa The Deep Dive. Maraming salamat po sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod,